Pero nato ni matistingan ang iyang tunay na power. This is all stock and pure stock. Okay ra na. Sa hinay para need niya nga muhunat. So ito sa painiton kadiyot ang makina para goods ang iyang circulation sa gasolina o circulation sa iyang oil. So reduce ta, balik ta segunda, sige. Ah! 106 na 105 ra. Sa kaon mo ko dito rin. Try na to again. Ito sunahan oh. Sira ni 100. Wow! 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 Ah! Sige! Yee! 110! Ah! Ah! Tabang mananabang. Wah, yun. Yee, short na kayo din, short. Yun. 106 target siya. Be, lagi 106, 107, anak. Wah, hindi niya kaya. Yee. Siguro pag mo init pa ni ang yang kuhan, mas okay pa ni. Tamo ni ako nang gipuga-puga ni karon mga sir kay next day ato na i-change oil. No, para katong mga debris niya sa sulod yun mahawa ba mahinlo, tapos pulihan nila itong bagong oil, tapos ato na po dahil ang testingan kung unsa ang iyang performance, di ba? Haha. Siyempre ang akong gasaligan nga akong i-change oil ani mga sir is medyo mahal-mahal gid siya mga sir kay branded magid siya no. So original Shell gid akong ginatubil ani mga sir. Shell Advance. So 900 ml man ni siya. So 1 liter ang atong paliton gina. So naa sa mga 300 kapin o 400. Mga ana 400. So at least legit siya no, og di gid basta-basta madaot ang atong makina no. Once katong oil ato gamiton. No. So mao ra gid siya ay naabot mga sir 107. So last natong upload o nakaraan nating upload is 104, 105 lang po siya doon sa may Darvation Road po. Yung una nating upload sa YouTube, no? So atin pong magtatagalog po tayo ngayon mga sir kasi i-upload natin to sa
YouTube natin. Ayan. So yun lang mga sir. Yun lang po yung talagang kaya niya, no? Ayaw ko na po talagang isagad kasi wala na po talagang maisasagad kasi wala na po talaga siya. So I wonder kung Raider FI yung gamit natin. Ako po. Iwan ko na lang talaga, no? Kasi ako mismo sa sarili ko natatakot na talaga. Takot rin akong mag-drive ng Raider FI talaga kasi alam ko naman yun. Alam naman natin na yun yung ano talaga. Yun yung grabe talaga yung power ng Raider FI, no? Marami siyang advantage in terms of speed pero marami din po siyang disadvantage, no, compared to other underbone category. Yan. So in the future, let's see if anong motor yung ating makukuha. Abangan. Kung ano man yung motor na ating makukuha, sure naman ako na ititest ko muna yung capability ng motor at i-compare o dapat compatible rin sa anong skills na meron tayo, no, doon sa motor para in case of emergency is alam natin kung paano i-manage or alam natin kung hanggang saan yung kaya ng ating motor, no? Diba? Yung concern ko lang naman talaga sa motor is yung braking system niya. Yun lang talaga yung pinaka-importante para sa akin mga sir. Kasi pag yun mahina o low quality, delikado po talaga yun mga sir. Sudden brakes o sudden stop or emergency stop, so di mo talaga malalaman kung safe ba, kung ano yung gagawin mo in terms of emergency braking, no? Importante talaga sa akin yung braking system ng isang motor, no? Ayaw ko magpalit ng mga aftermarket, gusto ko yung stock lang kasi na quality check na yun ng mga engineers or kung sino man yung gumawa ng o manufacturer ng motor, diba? Yan lang mga sir. So malapit na tayo sa ating pupuntahan. So yun lamang siguro, no? Pasensya na talaga RS kasi sinubukan ko talaga yung yung kaya mong gawin. Alam ko marami ka pang kayang gawin, i-co-condition kita. Aabot ka na ng 115, 120 km/h. Yun, believe na talaga ako sa iyo. Okay, bye bye.